Ngayong araw, magsimula naman tayo sa isang question galing sa ating audience. Ay, gusto ko yan. Go. Okay, mula kay STS_enthusiast. I like this question. Let's talk about this question. Bakit kaya mabilis mabiktima ang mga Pilipino sa fake news, lalo na sa FB? Very controversial. Pero, to answer that very insightful question, personally, I think it's because Facebook, which is the catalyst of misinformation, ay patok na patok sa mga thunders natin ngayon. Sinabi mo pa, Facebook Reels, yan ang almusal, tanghalian at hapunan ng lola ko. At ano nga ba yung nakikita natin sa mga ganyan? Number 1, nandyan yung mga AI-generated videos. Number 2, nandyan yung sobrang daming trolls na bayad ng mga politiko para sa own interests nila. And finally, number 3, nandyan din yung mga clickbait na content creators. Na kapag pinanood ng lola ko isang beses, lalabas at lalabas na ang paulit-ulit sa feed niya. Grabe ang active naman ng lola mo, ha? Pero totoo, the algorithm works like that. Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng isang fake news na kahit isang beses lang, tapos na-clickbait tayo nun, tapos tinapos natin hanggang dulo talaga yung reel, ay, wala na talaga, katapusan na. Kumbaga, mahirap na lumabas sa cycle na yon. Kung isang beses sa buhay natin, nanonood tayo ng fake news, hindi natin ito na-fact check at tuloy-tuloy na ang paglabas nito sa feed natin. Na para bang yun na lang ang information na ma-absorb natin sa araw-araw, di ba? Tama. Lalo na ang mga ganitong uri ng content ay talaga namang pinaiiyak, pinakakaba, at parang kinikiliti ang mga tao kasi nag-a-appeal sila sa emotions ng mga nakakabasa at nakakanood nito. Nabalitaan mo ba yung kababalagan na napapadalas na yung mga earthquake sa Pilipinas ngayon? Oh, ito ba yung sinasabi nilang nagigising na raw ang Pacific Ring of Fire? Nayanig ka mo ang lahat. Dahil nga dito, kung ano-ano na lang yung mga ginagawang content ng mga content creators, tas yung mga pinagpapasapasahan na chain messages sa mga GC at sa mga PM. Alam mo, kaninang umaga lang, nakareceive ako ng message. Sabi sa akin, maghanda na daw ako kasi mas malapit na daw yung lindol sa amin this weekend. Na para bang kaya nilang i-predict kung kailan yayanig sa bahay namin? Birthday mo. Birthday ko? Pero sino nga ba ang main character for today's video? The mogul of safety and the patron of overthinkers. Patron ko to. Si Governor Sol Aragones. Correct! Di ba nga ay sunod-sunod na lumindol kamakailan lang? True. 'Di ba nagsimula yan, alam ko, sa Cebu with a 6.9 magnitude earthquake. At 'di ba sumunod naman after a few days sa Davao, 7.4 magnitude na lindol. And after a few hours, 6.9 naman. Kaya nga nakakabahala kasi sunod-sunod talaga. And what's more concerning is that there were a lot of casualties at hindi mo talaga maiiwasan na makaramdam ng takot tsaka ng kaba. Oo, mapupush ka talagang maghanda sa mga ganitong sitwasyon. Which brings us back to Laguna's governor. Sol Aragones! She is the catalyst for extreme advanced preparedness because she suspended classes in Laguna for the remainder of October. Isipin mo, ganun siya ka-advance mag-isip. Na para bang may prophecy siya, like she can see into the future na magkakaroon ng lindol. But can you actually blame her for thinking ahead? Gets ko ang move ni Governor Aragones, sa totoo lang. Kasi napaka avant-garde. But the truth is, we actually really can't predict earthquakes. Actually, true ka dyan. May kumalat pa nga na post na umabot ng 1 million views. Sabi na, sinuspindi daw ng government ang klase para makapag-prepare sa magnitude 10 earthquake. Grabe. But then again, according to geologists, imposible na ma-predict talaga natin yung ng eksakto yung mga ganyang pangyayari. Yes! And spreading misinformation like this, or ayan nga, katulad nung sinasabi mo nagkaroon ng 1 million views, hindi na rin siya helpful. Yes. So, in a philosophical sense, it does not make sense. Paano mo mahuhulaan kung kailan, saan, anong oras, at gaano kalakas ang susunod na lindol? Parang lang si Miss Rudy Baldwin, the epitome of psychic ability. She claims na meron siyang prophetic vision na malapit na raw mangyari ang the big one. Yes! Yes! At nakakalungkot because posts like these are
groundbreaking for many Filipino citizens or Filipino netizens rather. The universe, rather. Umabot na nga sa punto na tinaasan na yung presyo ng mga products ng mga online sellers na essential talaga for preparations like this. Oo, inabuso at pinagsasamantalahan nila ang public emotion. It's nerve-wracking, mind-boggling, and body-shaking. Over naman. But speaking of earthquakes, pag-usapan naman natin, ano nga ba ang earthquake at ano ba yung Pacific Ring of Fire na very hot and very fiery topic ngayon? Well, according to the one and only omnipotent PHIVOLCS, an earthquake is a weak to violent shaking of the ground produced by the sudden movement of rock materials below the Earth's surface. Yes, rocky materials. This is why Governor Aragon's favorite ice cream is... Rocky Road! She is making sure Laguna is safe. Pero parang over naman. At eto pa, ang earthquake pala ay may epicenter at hypocenter. Oh, interesting. Ang hypocenter ay ang area or point ng origin ng mismong lindol, kung saan nagsimula. Ang epicenter naman ay ang area or point above the hypocenter, which is on the Earth's surface. May mga expert nga, di ba, na gumagamit sila ng tinatawag na seismograph, yung gumaganon-ganon sa papel. Yung seismograph. And ginagamit nila yun to measure and to record yung magnitude and vibration of the earthquakes. These are revolutionary, technological, motivational, inspirational, and empirical. Yes. Ito naubo ko. Pero apparently, yung area pala na marami at madalasang lindol at volcanic eruption ay tinatawag na Pacific Ring of Fire. According to the iconic Nat Geo, it is a string of volcanoes and sites of seismic activity or earthquakes around the edges of the Pacific Ocean. That is why 90% of all earthquakes nagaganap dyan. It is a 40,000 kilometer horseshoe. Bakit siya ring of fire kung horseshoe? Pero anyway, it is the result of plate tectonics that collide, move apart, or slide next to each other. Wow! Wow! I love it! I like! Very insightful, informative, educational, and natural. Grabe. But then again, the bastion of correct disaster information and awareness, PHIVOLCS, sinasabi nila na ang Ring of Fire has always been active. The main tectonic processes that trigger seismic activities and ground movements would be the movement of tectonic plates lying beneath all of the countries around the Ring of Fire, and it had never stopped. On point! Ang dami na kasing nagsisirculate na post sa social media na nagigising na raw ang Pacific Ring of Fire ngayon dahil sa sunod-sunod na lindol dito sa Pinas. But this is not true. The Ring of Fire has always been awake and fiery. So dahil dyan, Mother, ano kaya ang magiging impact nito sa atin? Well, to illuminate the recent events of the back-to-back earthquakes, pwede pala ito maging interrelated. May ginagamit ang mga earthquake geologists na technique called Coulomb stress modeling. Nako, it revolves around the principle ng pagkagumalaw ang fault, nagre-release ito ng stress. Whew! Over. Hindi nawawala itong stress na ito, pero nalilipat lang ito sa vicinity ng fault. Pwede itong mag-accumulate at doon pwede matrigger ulit ang panibagong earthquake. Wow, that's very impressive So, ibig sabihin yan is yung 7.4 magnitude na earthquake sa Davao ay possible pala na na-trigger niya yung sumunod na 6.9 magnitude. Pareho din kasi silang may fault na nasa Philippine Sea Plate along the Philippine Trench. And we are praying for our kababayan, especially those who were directly affected by the earthquake. Reports say that the 6.9 earthquake in Cebu caused more than 1,300 injuries, and the 7.41 in Davao caused 179 aftershocks within an hour after. And unfortunately, the earthquakes have caused deaths. Ang pwede kasi talagang maging impact ng earthquake ay yung paghulog ng mga malalaki at mabibigat na bagay. Yung magko-collapse na mga building, ganun. Meron ding mga hazards like fires at syempre kapag nangyari ito sa mga coastal areas, pwede rin itong mag-cause ng mga tsunamis or ng mga landslide. Correct. Kaya delikado rin talaga ang mga area na nasa malapit sa boulder at dagat. Ayan, meron tayong panibagong tanong dito. How do we prepare for earthquakes?
From all this information, ano kayang divine interventions ang pwede nating gawin to minimize the possible impact of earthquakes sa atin? Over naman sa divine intervention. Pero, oo nga, no? Siyempre, sa possibility of groundbreaking earthquakes, ang kaya lang talaga nating i-control ay yung preparedness natin. So, bago pa tumaas ang determination and motivation ng mga earthquakes na ito, I believe na mahalagang may plano tayo sa kung paano tayo mag-evacuate sakaling magkaroon nga ng earthquake. Kahit nasa bahay tayo, nasa workplace, nasa school, nasa galaan, o kahit nasaan tayo, dapat meron tayong earthquake plan. Huwag din natin kalimutan ang kasabihan ni Rufo May Quinto, ang epitome of the go-go-go spirit. Tama, with her go-go-go bag! Na naglalaman ng water, food, toiletries, first aid kit, clothing, important documents, cash, flashlight, whistle, phone, chargers, at power bank. Grabe, ang daming naman yan, ha? Pero mas mabuti na nga talaga na handa tayo sa kahit anong pwedeng mangyari. Kailangan mo ng pailaw sakaling na-trap ka sa isang building? No problem, andyan ang flashlight para sa'yo. Kailangan mo naman bang magtawag ng atensyon sakaling kailangan mo ng medical assistance? Andyan ang whistle for you. See? Very important and usable ang go-go-go bag. Kaya habang nanonood kayo ngayon, I suggest tumayo kayo at mag-ayos ng inyong bag. And don't forget to take pictures with your own bags and tag our accounts when you post them. Perfect! This may help us motivate each other sa paggawa ng sari-sariling bag. Okay, so now that we're prepared bago pa man mangyari ang earthquake, ano naman dapat yung gagawin natin kapag nasa kalagitnaan na tayo, like during the earthquake na? Nako, mother, ang golden rule dyan ay duck, cover, and hold. I love that vernacular. Kapag nasa loob tayo ng isang gusali, agad na pumasok sa ilalim ng upuan or ng lamesa, tapos kumapit tayo para maprotektahan yung katawan natin. Tama. Kapag naman nasa labas, sa open ground lang tayo magstay at lumayo tayo sa red flags, aka poste ng kuryente, o kahit saan na maaaring may bumagsak sa atin. Okay, perfect. Pero hindi dito natatapos ang lahat kasi meron pa tayong aftercare. What do you mean by that? Parang bastos yan ah! Aftercare? Aftercare! Ayan, after the earthquake, i-check naman natin ng mabuti ang ating mga sarili, most especially yung katawan natin for any sustained injuries. At dito na papasok ang first aid kit natin na nasa loob ng ating go-go-go bag. Makinig din tayo sa balita, sa radyo, at kung ano ba ang estado kung nasan tayo. At gaya ng paulit-ulit na sinasabi namin, lumayo sa mga red flag o sa mga damaged na buildings. Tama, mother. And expect aftershocks. Huwag magpanik. Think straight. Just this once, please. Ayan. Eto, mother, may next question pa tayo. Kung papipiliin ka, anong unang hotline ang tatawagan mo? Ay, super basic niyan. Doon ako sa national hotline. 911. 3 numbers, madaling tandaan. Laging tinatawagan sa mga movies. Tama. I know, right? Alam ng lahat. Para pag may nagtanong, matik 911 agad ang sagot. Pero ako, personally, kung ako yung papapiliin sa mga hotline na tatawagan, matik Red Cross. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, I like their hotline. 143. I love you! 143 is so iconic. Judgment era pa lang natin, alam ko, aminin man natin o hindi, gamit na yan eh. Tama. Bago pa ang mga pogi typings at correct punctuation marks, 143 na ang OG way of declaring love. And loving someone means caring for them. At isa doon ang pagtawag sa hotline ng Red Cross tuwing emergency na 143. Perfect! Ayan. Para ang daming nangyari for this episode, ha? Ano ba ang kasi ang groundbreaking emotional affinity ng misinformation sa mga Pinoy? I believe that the sense of panic is the catalyst of all negative effects afterwards. Tama. Kasi when you panic, you can't think straight. And if you can't think straight, you can't duck, cover, and hold. Kaya nga dapat hindi mapaniwala sa misinformation. Yes! At laging maging handa. Ewan ko, record ba na most of the thunders is talagang
mabilis magpaniwala sa mga information na nakikita nila. Katulad na lang sa fb.com. You know, I feel like chain reaction kasi yan. It starts with 1, then 2, then 12,479. Grabe, bilang na bilang. Kaya alam mo, ako talaga, hanga ako sa mga taong nagpapalaganap ng awareness at hindi ng fake news. Kaya for me, maraming salamat po GMA7 sa patuloy na pag-deliver ng right information sa mga katulad naming mga Pilipino. Right. Tipong she's not pregnant, but she delivered. You really have to have this determination to seek the truth so that you can fight whatever comes your way. And remember that the way is always Up! Kaya kapag hindi ka na nabibiktima ng fake news na yan, you can really say that you've made it. It's giving yung mga sumakses after nilang mag-perform sa market. So, but then again, is the Philippines ready for the big one? Alam mo, sabi naman nila, publicly available yung mapa ng mga fault lines dito sa Pilipinas eh. Pero, alam mo, bakit parang mas kilala pa ng mga Pilipino yung patron saint of prediction na si Miss Rudy Baldwin kaysa sa location ng mga fault line na ito? I agree. Kumbaga, lamang talaga si very omnipotent Miss Rudy Baldwin versus the very always absent DPWH na kailangan pa mag-structural audit para sure na safe ang buildings pag earthquake. Facts. Hindi lang yan ha. Parang mas mataas pa ang level of flooding kaysa sa level of standards pagdating sa disaster management. Sa true lang, imagine 2,000 pa ang last check nila sa tenacity of the Metro Manila people and its buildings. Acceptable? No. Kaya to answer the question, the Philippines still needs more preparation para sa the big one. And ma-achieve lang natin yan through better communication and education of the Filipino people through these things. True ka dyan. At dagdag na rin ang better funding para sa early detection measures na sana ma-achieve na sa bagong pakulo ng PHIVOLCS na Modernization Act na yan. Pero, alam mo, ang pinaka-importante talaga is ipaintindi sa mga tao at maintindihan nila kung yung mga research na ginagawa ng mga higher-ups. And platforms like social media should be used to spread useful informations like these. Hindi yung puro fake news lang ang lola ko. Tama. Dapat ayusin natin yung algorithm ng FB Reels ng lola mo. And, syempre, dapat natin din tandaan at i-advocate na rin na scientific knowledge should not be used for personal interests but for the good of our society. And with that note, nagtatapos ang episode ng podcast natin for today. At lagi niyong tatandaan, ang taong may alam sa lindol, hinding-hindi mabubudol. At kapag ang bayan ay handa, hindi makakain ng lupa.